biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Sa banal na kasulatan na ating pag-aaralan sa aklat ng Isaias, chapter 28 verse 16 to 17, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ang inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ng isang bato, isang batong subo, isang mahalagang batong panulo na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi nagmamadali. At ang ilalagay na pinakapangising panukat, ang katwiran at pinakang pabato ang kabanalan at papalisin ng graniso ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapawan ng tubig ang taguang dako. Palayan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Kaya ito po yung pinakang continuation ng ating mensahe nung nakaraan about genuine salvation, at ito nga yung part 2, well prepared. Nang ibig sabihin ay pinaghandaan talaga. Na ayon dito nga sa banal na kasulatan na ating binasa, ang naniniwala ay hindi magmamadali. Kaya ibig sabihin ng mga bagay nito ay pag-iisipan, gagawing may kahusayan, na maaaring ito ay isang sensitibo at napaka maselan na usapin, lalo na ang usapin dito ay buhay na walang hanggan. Okay, kaya dahil dito, nais ng ating Panginoon Diyos na itong bagong tipan na kanyang itinatag sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, at ito yung tinutukoy dito na precious cornerstone. Ang ating Panginoong Kristo ang pinakang batong panulok, mahalaga, subok, matibay. At ang sabi rito, kanyang ilalagay yung pinakapising panukat ay ang katwiran, at yung pinakang pabato ay ang kabanalan. Kagaya sinabi natin ng nakaraan, anumang bagay na ginawa, lalo na kung ito ay isang mahalaga at malaking gawain na hindi pinagplanuhan, ito ay maaaring hindi pulido. Ito ay maaaring hindi matatag, hindi matibay. Kaya dito, ipinaalaala dito kung bakit sa mga talatang ito, binanggit dito na ang naniniwala hindi magmamadali. At yun nga yung binabanggit natin, kasi kapag nagmamadali, laging katwiran, pwede na yan. Okay na yan, ayos na yan, o pwede na yan. Bagamat sa pamantayan ng ating Panginoon Diyos, dapat ay eksakto ang sukat. Umabot sa pamantayan ng Diyos, umabot sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan, meron po tayong nababanggit na natala na sa bagong tipan, bagamat yun ay nasulat sa lumang tipan, na ang sabi nga ng aklat ng Roma, walang matuwid, wala kahit isa, at walang nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Kaya ibig sabihin, yung kalwalhatian, yun yung sabi nga ay nakalulugod sa ating Panginoon. Ganito ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangag-asala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Verse 24, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siya ang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga kung saan may pagmamapuri, ito'y inihiwalay na sa pamagitan ng anong kautusan ng gawa, kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya.
Wala daw nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, pero dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon Kristo na siyang pampalubag loob, at ito yung tinatawag na remission of our sin. Nang ibig sabihin, ito talaga yung mag-aayos ng ating kalagayan sa kasalanang pinasok ni Eva at ni Adan. At dahil dito, inaaring ganap nga ng ating Panginoon yung mga taong nananampalataya sa ating Paiso Kristo at sa kanyang banal na dugo. At ito yung sinabi sa aklat ng Roma chapter 8. Ang sabi rito sa verse 29, sapagkat yaong una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag niya, inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap, niluwalhati din naman niya. Kaya ibig sabihin, yung mga inaring ganap ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo, niluluwalhati din naman niya. Sa mga tuwid, may nakakaabot na sa kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos dahil sa dugo ng ating Paiso Kristo o dahil sa dugo ng tipan, ang bagong tipan. Balikan uli natin yung Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Palibasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang may pakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya sa kanya. Kaya ang sabi rito, upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa mga may pananampalataya kay Kristo. Sa makatuwid, ang Panginoon ay inaring ganap sa pamagitan ng dugo ng tipan, at yan yung sinasabi natin doon sa aklat ng Hebreo chapter 5 verse 7 to 9. At ang sabi doon sa verse 9, na siya'y mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. At ang sabi ron sa Romans chapter 8 na ating binasa, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya ibig sabihin about restoration of the human being, ang Panginoong Jesucristo lang ang unang nakalabas sa kapangyarihan ng kasalanan, bagamat ang Panginoon ang may pinakang mabigat na kasalanan kasi pinasan nga niya ang sala ng sanlibutan. And then, guilty nga siya, nababa siya dun sa Hades dahil totoong napasan niya ang sala ng sanlibutan. Wala siyang kasalanan sa Diyos kahit sa tao man. Pero nang akuin niya ang sala ng sanlibutan, kasama na doon yung pagkakasala ni Eva at ni Adan, guilty nga siya, nasa kanya ang mabigat na kasalanan, kaya andun siya sa Hades. Mapalad pa nga si Lazaro at si Abraham, wala sila sa Hades, doon sa aklat ng Lucas chapter 16. At dahil dito, pagkaraan ng 3 araw, binuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo at nakabalik siya sa Ama. Kaya dahil dito, ini-emphasize din ni Apostol Pablo kung paano binuhay ng ating Panginoon Diyos ang ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng banal na dugo ng tipan, ay magiging ganun din naman tayo. Ito kasi ang sinasabi, unahin muna natin yung dugo ng tipan. Balikan natin ang Hebreo chapter 10 verse 29, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyong ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ang dugo ng tipan ang nagpabanal sa ating Panginoon Kristo.
At eto nga yung sinasabi rito sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Kristo at nakabalik siya sa Ama. Eto yung sabi ni Apostol Pablo, balikan uli natin yung Ephesians chapter 2, verse 1, verse 5 at 6. Ganito ang sinasabi, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 5, bagaman tayong mga patay dahil sa ating kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya. Kayo'y nangaligtas at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kaya dito sinasabi ni Apostol Pablo, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo at nakabalik siya sa Ama, ibig sabihin yung kasalanan pinasan niya, sala ng sanlibutan at sala buhat pa kay Eva at kay Adan hanggang sa darating na panahon, yun yung pinasan ng ating Panginoon Kristo. At dahil dito sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya, Hebreo chapter 10 verse 29, ang dugo ng tipan ang naglinis sa kanya. At nang siya ay malinis ng dugo ng tipan, nakabalik siya sa Ama. At banal na kasulatan ay nagsasabi, siya ang panganay sa mga patay. Kaya ibig sabihin, siya ang unang nakalabas sa kapangyarihan ng kasalanan o yung tinatawag na spiritual death. Kaya dahil dito, ang dugo ng tipan na nakatag, ito rin ang dadaanan ng mga sumasampalataya sa Panginoon na sinabi natin kanina sa Romans chapter 3 verse 24 hanggang sumusunod na talata. Nang ang ating Panginoon Kristo ay maging ganap, siya rin yung taga-aring ganap. Nang ibig sabihin, may mga susunod pa dito sa banal na dugo ng tipan at ang mga susunod dito ay aariin ding ganap at pag inaring ganap, ito naman niluluwalhati. Kaya hindi po tayo dapat manatili lamang doon sa walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Meron nang tayo ay matubos na ng Panginoon Kristo, marami na ang nakakapasok sa biyaya ng Panginoon at sila'y mga inaaring ganap. At bawat inaaring ganap ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo, niluluwalhati din naman niya. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang pagpasok sa bagong tipan, pag-isipan po dapat natin. Ito po ay usapin ng kasunduan. Kaya kung ito'y usapin ng kasunduan, dapat alam natin yung ating pinagkakasunduan. Para hindi tayo nagugulat, para hindi tayo nagtatanong, para hindi tayo napapaisip o nag-aalinlangan. Kasi nga, dahil sa tayo ay namulat sa kasalanan, dapat po mailabas tayo ron ng ating Panginoon Kristo. Kaya, hindi po sapat yung nangyayari nagaganap ngayon at ng mga nakaraang panahon na tinanggap ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay magiging sapat na. Kasi nga dapat ay umeksakto tayo sa sukat ng katwiran at eksakto din tayo dun sa mga pahulog, yung tawag ay plambab. Kaya dahil dito, alam ng marami at alam ng mga mangangaral na ang mga bagay na ito ay mukhang impossible rin. Yes, kung tayo lang sa ating sarili, imposible. Sapagkat ang lahat ng gagawa nito ay ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoon Kristo. At kagaya ng ating sinasabi, mahalaga pong may pangaral ang Ebanghelyo na ang binabanggit natin sa Ebanghelyo, ito'y information. Ito yung tinatawag nating nag-i-educate sa atin sa mga plano, layunin ng Panginoon Diyos, ano ba ang bagong tipan. At ito yung nag-o-orient sa atin, ano ba ang dapat nating gawin, ano ba ang dapat mangyari, ano ang magaganap. Kaya sa pamagitan ng Ebanghelyo ng bagong tipan, dapat maunawaan natin yun. Kasi kapag hindi po natin naunawaan, hindi po natin naintindihan, hindi po tayo magkakasundo ng maayos. Bagamat sabihin natin, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Pero kung di natin alam ang kasunduan, hindi po rin tayo
Hindi rin po makikipagkasundo sa atin ang ating Panginoon Kristo, ang ating Panginoon Diyos. Dito kasi sa aklat ng Juan, ganito ang sinasabi, chapter 1 ng Juan, verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay, mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Okay, lahat po ng sa kanya'y nagsitanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid, yun yung note, sa mga tuwid, nananampalataya sa kanyang pangalan. At sa usapin ng pangalan, lagi po natin binabanggit, yan po'y kakayanan, kapangyarihan, magagawa yung kanyang otoridad. Na ang ating Panginoong Kristo ay may kakayanan, may kapamalaan, magagawa niya, makapangyarihan siya. Nang ibig sabihin, kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, at hindi tayo magmamadali, ay ating pong sisiyasatin ang mga sinasaad ng banal na kasulatan. Gaya nga nito, yes, sino man tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid, ay nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yung pangalan niya, authority, kakayanan, kapangyarihan yung kanyang magagawa. At ano yung kanyang magagawa? Yun, nagawa niya tayong tubusin. Siya ay mayroong authority, ipinamahala sa kanya ng Ama ang usapin sa dugo ng tipan na ito. Nasa sa kanya ang pamamahala. Kaya dahil dito, yung pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi lang pagtanggap, maunawaan natin ano ang kanyang misyon, ano ang kanyang plano, ano ang kanyang layunin. Kasi kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay na hindi naman natin naiintindihan ang kasunduan, ang bagong tipan, ang dugo ng tipan, tinatanggap natin ang Panginoon, inaanyayahan natin ang ating Panginoon sa ating buhay sa kabila na ang ating mga loob, ang ating kalooban at ang ating buti ay naroroon yung karumihan. Ang Panginoon ay banal, ang Panginoon ay matuwid. Kung siya'y aanyayahan natin, tatanggapin natin siya sa loob natin, kahit 10 beses, 20 beses, 100 beses, kung hindi po magiging malinis muna ang ating loob, hindi po siya susunod. Parang inaanyayahan mo ang isang taong may dangal na tumuloy sa isang lugar na kung saan ay napakarumi at karumalduman. Kaya kung aanyayahan natin ang ating Panginoon, ayon din sa kanyang kakayanan na tumubo sa atin, tayo muna ay mag-aaral. Nang ibig sabihin ng tinatawag na kahandaan, magpe-prepare tayo. At ano yung preparasyon na ating gagawin? Maintindihan natin kung ano yung kanyang plano, ang kanyang layunin. Sapagkat kapag hindi natin naintindihan, hindi niya pagtitibayin ang dugo ng tipan sa ating buhay. Sa usapin ng pagtitibay ng dugo ng tipan, itinala ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo, chapter 9, ayon sa banal na kasulatan, ang sabi rito, na ang dugo ng tipan ay talagang may bisa. Hebreo chapter 9, verse 18, kaya ang unamang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Sapagkat ng salita ni Moises, ang bawat utos sa buong bayan ayon sa utusan, ay kumuha siya ng dugo ng bulumbaka at ng mga kambing na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isuko, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniuutos ng Diyos tungkol sa inyo. Kaya ibig sabihin, ang unang tipan na ginawa at ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, ang sabi niya kay Moises, kumuha ka ng dugo ng bulumbaka at ng kambing. Then basahin mo ang aking aklat ng kautusan sa bayan, at kung sila'y sasang-ayon, sila'y tutugon,
or else maikipagkasundo sila sa aking plano na lalakaran nila ang kautusan na ito at kanilang gagawin. Pagtibayin mo ang kasunduang ito sa pamagitan ng dugo ng tipan. Kaya dahil doon, ito yung ginawa ni Moises, tinawag niya ang bayan, binasa sa kanilang pakinig ang aklat ng kautusan at ang buong bayan ay nagsabi, magmamasunurin kami sa utos ng Diyos. Sa matuwid na ikipagkasundo din sila sa Diyos na ang utos ng Diyos gaganapin nila. Naiintindihan nila yon. Kaya dahil doon, para maging matibay ang tipan, kukunin ni Moises yung dugo ng bulong baka. At yun ay iwiwisik sa aklat ng tipan at iwiwisik sa bayan ng ibig sabihin, ito ay may kapangyarihan ng pagkakasundo. Kaya nga po yung kapangyarihan ng pagkakasundo, yun nababanggit natin. Si Usa, isa sa batas ng Diyos sa kautusan, walang hahawak sa kabanantipan ng Diyos. Mamamatay. Kasi banal yung kabanantipan ng Diyos. Pero si Usa, dahil nasa malapit siya sa kabanantipan na nakasakay sa karuwahe at hinihila ng mga toro, ang toro natapilok. Gumewang yung arko, gumewang yung kalesa, yung karuwahe, at nang gumewang mabubuwal. Maganda yung loob ni Usa para wag mabuwal yung arko ng tipan o yung kabanantipan. Tinuunan niya ng kanyang kamay para wag mabuwal. Ang sabi doon, nagalit ang Diyos. Pinatay ng Diyos si Usa. Pero ito yung senaryo na makuha nila yung kabanantipan na yon, galing yun sa Pelisteo. Naagaw yun nung magkaroon ng digmaan. Kaya sabi ng mga Pelisteo, nasa atin na ang Diyos ng Israel. Pero yun nga, hindi nagkaigi sa kanila ang kabanantipan. At yung kabanantipan, ako'y naniniwala, hinahawakan nila yon dahil hindi nila alam ang batas at palatuntunan sa kabanantipan na meron pala dong sumpa na ang sino mang hahawak doon ay mamamatay. Pero ako'y naniniwala, hinahawakan ito ng mga Pelisteo, binubuhat ito, inuusong ito ng mga Pelisteo. Sapagkat ang batas doon ng ating Panginoon Diyos, ito ay lalagyan ng tikin, meron dong argolya sa apat na kanto, isusuot sa bilog na argolya yung tikin. At dun sa tikin, hahawak ang bubuhat ng arko sa matuwid, 4 silang bubuhat nun. O kung tigagalawa, ay di 8. Pero I believe, baka kaya naman ng 4. Kaya hindi nila mahawakan yung kabanantipan. Pero nung maagaw ito ng digmaan, hindi alam ng mga Pelisteo na meron doon tipan, meron doon sumpaan, na batas ng Diyos, walang hahawak doon dahil mamamatay. Kaya yung mga Pelisteo, usong-usong nila ito, hindi nila alam na kaya pala may argolya doon, yun ay sinusukutan ng tikin para mabuhat nila. Pero dahil walang antipan ng ating Panginoon Diyos sa mga Pelisteo, kundi sa bansang Israel lang, yung tipanan walang bisa. Kahit usungin niya ng mga Pelisteo, kahit ilan ang umusong dyan, kahit ilan ang humawak diyan, walang pagkakasundo ng tipan, kaya walang nabanggit na may namamatay kapag humahawak sa kabanantipan ng Diyos dun sa lugar ng mga Pelisteo. Kung bakit lang nila ibinalik yon, dahil tuwing umaga yung kanilang rebulto ng mga Diyos-Diyosan nabubuwal, nababali, nababasag. Kaya sabi nila, hindi magkasundo ang Diyos natin at ang Diyos ng Pelisteo, ang Diyos ng Israel. Ibalik natin sa kanila yan. At yun nga, ibinalik nga nila. At nung ibinalik nga at nakabalik ito sa mga Israelita, yun, ipapasok na nga sa Jerusalem. Ando na nga si Usa, ando na si David. At nangyari ang isang aksidente na hindi inaasahan na matapilok nga yung toro, gumewang yung karuwahe, mabubuwal yung arko ng tipan, yung kabanantipan. Si Usa may magandang loob, tinuunan niya para wag mabuwal, pero sabi ron, nagalit ang Diyos. Bakit? Sumuway siya sa batas ng Diyos. At ito'y may tipanan, ito'y may sumpaan. Kaya masdan po natin kung anong ibig sabihin ng tipanan, anong ibig sabihin ng sumpaan, yung kasunduan.
buhay at kamatayan nakasalalay doon, at yung unang tipan, bansang Israel lang ang nakipagkatipan, o sa bansang Israel lang nakipagkatipan ang ating Panginoong Diyos. Pero sa mga Peristeo at mga karatig bansa, pasantabi sa mga kapatid na kung saan ay merong pananalig, pinangahawakang law of Moises. Mabuti yan, dahil yan ang kabanalang nais ng Diyos na mangyari maganap sa ibabaw ng lupa. Nung panahong wala pang tumutubos sa kasalanan, kailangan yung law of Moises. Pero yung tipanan, kasunduan sa Israel lang yon. Pero kung ina-adapt ng iba't ibang bansa, mabuti. Pero walang pinagtibay na sumpaan. Bagamat ang Diyos ang nagpapala na ang sino man nag-iingat ng kautusan ni Moises, may nakapaloob talaga ng mga pagpapala. Nang ibig sabihin mga biyaya, pero walang nakapaloob doong buhay na walang hanggan, at wala din doong usapin ng kaharian ng langit, kundi ang buhay na walang hanggan at kaharian ng langit ay nakapaloob sa bagong tipan, dito sa bagong tipan na. Kaya ang sabi nga, naikipagkasundo uli ang ating Panginoon ng isang bagong tipan sa kanyang bayan. Ito ang sinabi ng Jeremiah chapter 31. Jeremiah chapter 31 verse 33 to 34, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagkatipan sa sambahayan Israel pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Bandang itaas pala, sama na rin natin po. Verse 31, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagkatipan ng panibago sa sambahayan Israel, sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na kinuha ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawan nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipagkatipan sa sambayan Israel pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa, sa bawat tao sa kanyang kapatid na magsasabi, iyong kilalanin ng Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat tao mula sa kalitliitan sa kanila hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Eto ngayon yung sinabi noon ng mga propeta, si propeta Jeremiah, maikipagtipan ulit ng panibago ang Panginoon, hindi kagaya daw ng tipan noon na kanyang ginawa sa kanyang bayan sa bansang Israel, kundi isang bagong tipan na ang kanyang gagawin. Ang batas niya, ang kautusan niya, itatala sa puso at isusulat ay sa isipan. Sa puso at isipan, yun ang plano ng ating Panginoong Diyos sa darating na panahon, pagdating ng bagong tipan. At nangyari na nga yung bagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, at ayon doon sa ating teksto, ang naniniwala hindi magmamadali at ilalagay ng Panginoon na pinakampamantayan yung kanyang qualification o yung tinatawag na quality control na sinasabi na merong standard ang Panginoon, pamising panukat at pahulog na kabanalan o pabatong kabanalan. Kaya dapat eksakto sa hulog. Wala yung tinatawag na wala sa hulog. Eksakto sa sukat, hindi kapos, hindi rin sobra. Kaya dapat po mapag-aralang mabuti. Ano ba ang bagong tipan? At ano ba ang kautusan ng bagong tipan? Ito yung mga bagay na itinatanong ko rin noon. Ano ba ang mga kautusan ng bagong tipan? As in, wala. Kundi yung sinabi lang ng Panginoon Kristo, wala akong bagong utos na ibinibigay sa inyo, kundi ang dating utos na, magkaibigan kayo sa isa't isa.
Yun daw yung dating utos. Pero pagdating sa bagong tipan, ang sabi rito, meron akong kautusan, nakatala yan sa puso nyo, nakatala yan sa isipan nyo, at ito'y walang iba kundi yung restoration ng likeness and image of God na nawala sa tao, yung righteousness at holiness. At ito yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 na quickening. Nang ibig sabihin ay magkakaroon ng quickening o makuquicken ulit. Mabubuhay ulit yung spiritual ng tao. At yung spiritual na yun yung righteousness at yun yung holiness, na yung righteousness daw, ang sabi rito sa ating binasa sa aklat ng Isaias na ating teksto, chapter 28, pinakang pamising panukat katwiran at ang pinakang pabato kabanalan. Okay, eto ngayon yung pinakang punto. Ang plano ng ating Panginoon Diyos, tubusin tayo at maitayo ang kanyang kaharian or else maitayo ang kanyang banal na templo. At sa kanyang banal na templo, naroroon yung kautusan. At yun yung kautusan ng kabanalan. Kaya dahil dito, kung hindi po natin mauunawaan ang mga bagay na ito, lagi ko pong sinasabi, mahirap man, bagamat madali. Una, magpakumbaba po tayo. Dumating tayo sa punto ng pagpapakumbaba. Paggalang, pagrespeto sa salita ng ating Panginoon Diyos. At yun naman ang sinasabi ng Hebreo chapter 4 verse 20. Ang salita ng Diyos matalas, mabisa kaysa alinmang tabak na may doble talim. Bumabaon ito hanggang sa kaloob-looban ng ating mga kasukasuan, ng ating espiritu, maging sa ating mga utak o isipan. Nang ibig sabihin, ang salita ng Diyos matalas. Ito'y matalas doon sa mga mapagpakumbabang loob. Sapagkat alam naman natin, hindi lahat ay gumagalang at rumerespeto sa salita ng Diyos. Kaya itong salita ng ating Panginoon, first step, magpakumbaba, magkaroon ng paggalang, pagrespeto sa ating Panginoon Diyos. Para sa gayon, lumapit ang ating Panginoon at siya ang mangusap sa atin, mag-akay sa atin, magturo sa atin. Gaya ng sinasabi ng aklat ng mga kawikaan, chapter 9, verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay unawa. Kaya ibig sabihin, yung paggalang, pagrespeto, bahagi yan ng pagkatakot, bahagi yan ng pagrespeto, paggalang natin sa ating Panginoon. Hindi yung tayo ay takot at nanginginig na ninenervyos. Hindi po ganun. Paggalang, pagrespeto. Kaya ibig sabihin, at ang pagkakilala sa banal, unawa. Malibang bigyan tayo ng ating Panginoon Diyos ng pagkaunawa, hindi po natin siya makikilala. Kaya sabi nga natin, at nasasabi ko rin sa marami, ang tao makikilala mo sa pamagitan ng kanyang kilos at galaw. Makikilala mo na siya. Pero yung pagkilala mo ay ayon lang sa nakikita mong kanyang mga kilos at galaw. Ngayon, ang tao daw ay mas makikilala mo kapag nagsasalita na. Kapag may sinasabi na siya, mas lalo mo siyang makikilala kumpara doon sa mga kilos at galaw na kanyang ginagawa. At higit daw sa lahat, ang tao makikilala mo kapag nakikipagkwentuhan na sa iyo. Kapag nakikipag-usap na sa iyo, makikilala mo pa ang tao. Makikilala mo kanyang nakaraan. Makikilala mo kanyang mga nakalipas. At higit daw sa lahat, mulubos mong makikilala ang tao kapag kayo ay magkadikit na o magkaibigang matalik na. Ilalabas niyan ang maraming hiwaga at lihim ng kanyang buhay ayon sa kanyang karanasan. Bagay na hindi ito malalaman ng iba sa pamagitan ng pagtingin lang, sa pamagitan ng pakikinig lang sa kanya, o sa pamagitan ng pagkwentuhan sa kanya. Malalaman nito kapag kayo ay naging matalik na magkaibigan. Nang ibig sabihin, meron kayong intimate relationship. Gayon din sa ating Panginoon Diyos, hindi natin pwede sabihin kilala natin ang ating Panginoon
Oo, nakikilala natin siya, pero hindi naman siya nakikipag-usap sa atin. Oo, nakikilala natin siya, pero hindi siya naghahayag ng mga hiwaga ng kanyang mga salita. Kaya dito may binanggit ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, na sinasabi ng kanyang mga alagad, Guro, bakit sa amin ka nagpapakahayag? Bakit hindi sa iba? Okay, nasa na yun? Ang sabi rito, John chapter 14. Verse 20, sa araw na yung makikilalang niyong ako'y nasa aking Ama at kayo nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang mayroon ng aking utos at tinutupad ang mga yon, siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpakahayag at hindi siya sanlibutan? Sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, kung sino may umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya gagawin naming aming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi sa akin kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ang bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapwat ang mga alim sa mawid bagay Espiritu Santo, nasusuguin ng aking Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng mga bagay na sa inyo'y aking sinabi. Dito ang makikita natin, sabi ni Judas, hindi ang Iscariote, maybe ito'y si Tadeo. Ang sabi niya ron, bakit sa amin ka nagpapakahayag, hindi sa sanlibutan? Ang sabi ng Panginoon, ang aking may salita, tutuparin nila. Ang umiibig sa akin, tutuparin nila ang aking salita, igagalang nila, irerespeto nila ang aking mga salita. Pero sa sanlibutan na hindi naman umiibig sa akin, babaliwalain lang nila at pawawalang halaga ang salita at kukutyain lamang ito gaya ng isang perlas na inihahagis sa baboy at aso. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nga siya nagpapakahayag sa kanila, kundi nagpapakahayag siya sa kanyang mga alagad. Kaya dahil dito, una, napakahalaga po, nakakitaan tayo, kakakitaan ng Diyos ang tao ng pagpapakumbaba. At paghahanap ng liwanag at pagkauhaw sa katotohanan at handang tumalima, sumunod sa salita at plano't layunin ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng paggalang at pagrespeto sa kanyang mga salita. Kasi yun nandito sa bagong tipan ng mga natatalang mga aral at turo, hindi po yan batas. Yan ay plano ng Diyos na magiging ganon ang mga sumasampalataya sa Kanya at ang mga makikipagkasundo sa Kanya sa dugo ng tipan. Pero yung mga nakakala dito na plano ng Panginoon Kristo, bagamat ito'y ating nababasa, hindi po yan batas, hindi yan kautusan. Free will yan at hindi po talaga natin kaya yan. As in, hindi natin kaya yan. Yung mabuhay tayo ng malinis, banal, kaya ayon sa Diyos, kalugod-lugod sa Kanya, gaya ng ating sinabi ng nakaraan, mas mabigat ang bagong tipan ang tumingin na may masamang agad sa isang babae ay nagkakasala ng pangangalunya, ang napopood sa kanyang kapatid, nagkakasala ng pagpatay. Kaya ibig sabihin, sa loob natin, dapat ito ay hindi nangyayari, hindi nagaganap. Kasi ang plano nga ng Panginoon, itatatag niya ang isang banal na templo. At ang banal na templong yan ay ang kalooban ng tao, yung budhi. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, nga ba ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan? Hindi ba ganyo nalalaman na kayo templo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito'y kayo. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahon ng ito, magtakamangmang siya upang maging marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli nalalaman ng Panginoon ang pangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Sabi rito, binabanggit lagi itong pinag-aaralan sa Ebanghelyo ng Panginoon, kayo ay magiging templo ng Diyos o kayo ay templo ng Diyos.
But in reality, tingnan po natin kung tama sa hulog, tama sa sukat. Kung templo ng Diyos, sa lumang tipan, napakarami pong batas pagdating sa templo ng Diyos. Bawal pumasok dyan ang mga babaeng may buwa ng dalaw o menstruation. Hindi pwede. Bawal pumasok dyan yung merong patay. Isang linggo dito. Bawal pumasok dyan ang mga hintil at yun yung inakusa ng mga Hudyo kay Pablo. Kasama niya si Timoteo at si Tito sa palengke at sinasapantahan nila. Ipinasok din ni Pablo si Tito at si Timoteo doon sa templo. Bawal po yun. Death penalty din po yun. Bawal ipasok sa templo yung mga anak sa pagkakasala, yung mga illegitimate child kahit lumaki na sila. Hindi sila pwedeng pumasok sa templo. Maraming batas ang Diyos patungkol sa kabanalan ng templo. At kung tayo'y magiging templong banal ng ating Panginoon, bawal din pumasok dyan ang karumihan. Kaya nga kung ikaw daw ay titingin sa isang babae, taglay mo yung masamang hangad, nagkakasala ka ng pangangalunya sa iyong puso, sa matuwid ay sa templong banal. Kung ikaw ay meron ng tipan ng Panginoon at ikaw ay naging templong banal na, nagkakasala ka nga. Pero kung hindi ka pa naman nagiging templong banal sa matuwid, wala pa ang bisa ng tipanan sa buhay mo, ang ating Panginoon at ng ating Paiso Kristo, sa matuwid, spiritually dead ka pa rin talaga. Ibig sabihin, patay pa rin ang spiritual. Walang problema doon kasi pag patay ang spiritual, kailanman hindi mananahan sa loob ng puso ng tao ang banal na espiritu. Hindi mangyayari yun. Mananahan lang ang banal na espiritu kapag napagtibay ang dugo ng tipan. At sa usapin ng dugo ng tipan, ang may hawak niya ay ang ating Panginoong Kristo. Na ibig sabihin, kahit sabihin natin, Panginoon, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Hindi po sa susunod kung wala po tayo sa hulog, wala din sa katwiran. At hindi natin alam ang kasunduan. Lalo na doon sa iba kung saan nagagamit ang banal na dugo ng Panginoon. The blood of Jesus shed this house, protect this house. Ang banal na dugo ng Panginoon, hindi po yung proteksyon para sa ating bahay. At obserbahan nyo, kahit pa sabihin mo ang banal na dugo ng Panginoon ang maghugas o magbasbas sa inyong bahay, ang kasalanan naroon pa rin, naandun pa rin yung pagtatalo, naandun pa rin yung pagmumura, andun pa rin yung pagkakainggitan. Sa matuwid, wala pong bisa yung dugo ng Panginoon. At ang dugo ng Panginoon, hindi rin po yan ginagamit pag nananalangin po tayo sa pagkain. No? Hindi po. Ginagamit po yan sa pagtitibay ng kasunduan ng tipan. At pag pinagtibay ang kasunduan ng tipan, doon nagaganap ang paglilinis sa ating buti. Yan yung maghuhugas ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, pinagtibay yung tipan. Kaya doon sa usapin ng pagtitibay, alin ba tayo? Ang napagkasunduan na lumang tipan ng Panginoon Diyos at ng kanyang bayan, ng kanyang bansa, o ang kautusan ng ating Panginoon Diyos na inaangkin ng iba't ibang bansa ng walang pagtitibay. Mabuti, hindi masama, dapat lang mabuti. Pero kung walang kasunduan ng tipan, wala rin pagtitibay ng tinatawag na pagtugon ng ating Panginoon sa usapin ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman nakikipagtipan ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga yung binanggit natin kanina about do sa kabanang tipan, si Usa ay namatay kasi mayroong tipanan. Ang mga Pilisteo, walang natalang namatay kahit hawakan nilang kabanang tipan kasi wala namang pinagtibay na kasunduan ng tipan. Pero kung sila'y may kasunduan, malamang mamamatay. At kung may kasunduan, di naman nila yung nahawakan. Kahit si Usa, di naman niya yung nahawakan. Unexpected lang yung pangyayari. Mabubuwal kasi yung arko ng tipan. Okay, balik tayo. Dito sa bagong tipan, dapat muna natin maunawaan na meron tayong itinatatag at ang itinatatag natin na nakikita natin sa bagong tipan, plano yan ng Diyos. Layunin yan ng Diyos. Hindi natin kaya yan. Tayo lang ay mananampalataya sa kanyang plano, kaya sundin natin yung kanyang plano. At yung plano nga niya, yung binanggit natin ng nakaraan, doon sa Revelation chapter 7, verse 13 to 14,
ang mga ito na nadaramta ng mapuputing damit, sino-sino sa nagsipanggaling? Galing sila sa malaking kapigatian, nangaghugas ng kanilang damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Yung pinaputi ng dugo ng kordero, pinagtibay sa kanila ang dugo ng tipan, kaya naging malinis lalo yung kanilang damit at yun yung ating budhi. Na dahil doon mananahan naman sa atin ang banal na Espiritu at ang katwiran ay babalik at ang kabanalan ay babalik at iyan yung tinatawag na larawan at wangis ng Diyos. At sabi nga natin, the senses of the human being. Kaya hindi lamang po 5, 7 po talaga yan. 7 senses of the human being. Kasi bumalik na yung righteousness at holiness. Kaya sabi nga, yung righteousness, common sense. Sense po talaga yan. Yung thinking natin, yung thought. At yung emotion natin, senses pa rin yan. Kaya lang hindi accurate. Pero once na makipagkasundo tayo sa dugo ng tipan, yung righteousness natin, magiging upright or else magiging accurate. Pati yung holiness natin, emotion natin, magiging accurate sa kabanalan ng Diyos. Kaya eto yung plano ng ating Panginoon. Lagi natin binabanggit, balikan natin ang Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo magiging malinis sa buo niyong karumihan. Sa lahat niyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Kaya dahil dito, ang sabi rito, siya yung gagawa, hindi tayo. Siya ang magtitibay sa atin ng kanyang banal na dugo. Sabi ron, magwiwisik siya ng malinis at dalisay na tubig sa buo nating karumihan, kahit sa mga Diyos-Diyosan na ating ginawa noon, kahit daw sa ating mga kasalanan, karumihan, lilinisan niya tayo. Yun yung pagtitibay ng kanyang banal na dugo. Kung malinis na tayo, dahil sa simbolo ng malinis na tubig, at yun yung kanyang banal na dugo, lalagyan daw niya tayo sa loob natin ng bagong diwa. Siya yung maglalagay doon. Aalisin niya yung pusong bato at pusong laman ang kanyang ilalagay. Siya rin ang maglalagay noon. Walang sino mang may kaya na maglagay nito sa kanyang sarili. Bagamat hingin man niya, sikapin man niya, hindi mangyayari. Mangyayari din, pero hindi upright or else hindi pangmatagalan, hindi pang magpakailanman. Sabi nga, pag dumating ang tukso, talo. Pag dumating ang pagsubok, talo. Bakit? Aandun pa rin kasi yung kasalanan. Okay, eto naman ngayon yung punto. Na ang sabi ron, ilalagay ko ang aking espiritu sa loob nila kapag malinis na. Hindi niya ilalagay ang kanyang espiritu habang marumi pa. Hindi ho pwede yun. Excuse me. Kaya yung sinasabi na sino man tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay pinagkaloob ang karapatang maging anak ng Diyos. Hindi papasok sa loob natin ng Panginoong Kristo kung walang kasunduan ng dugo ng tipan. Kasi ang puso ng tao, masama, mandaraya, at hindi gagawin yun ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10. Ang puso ng tayo totoong masama at mandaraya. Sino ang nakakalam? Kaya kung tatanggapin natin ang Panginoong Kristo, magsisisi tayo ng ating kasalanan, mabuti yun. Pero yung kalayaan, kung walang dugo ng tipan at di naman natin naunawaan, walang bisa ang dugo ng tipan. Yung pinagsisihan natin, babalikan ulit natin. Maigi ko yung pagsisisi mo, hindi ka lang magigising bukas. May katotohanan din yun, possible, na maging malinis. Kaya lang, kung hindi ka nagpatubos sa ating Panginoong Kristo, wala din, kasi walang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya ibig sabihin, napakahalaga maunawaan muna natin ang dugo ng tipan, ang bagong tipan, at kung nauunawaan natin ito, naiintindihan natin ito, maitatayo ng ating Panginoon Diyos ang isang templong banal sa ating sa pamagitan ng ating pananampalataya at kumpiyansa siya
na ang templong banal mananatiling malinis. Mas higit sa bagong tipan ay sa lumang tipan. Sa lumang tipan may mga batas, hindi pwede sabihin ng mga Hudyo, di ko alam yun. Bawal pala yun, isama ang mga hindi ko alam yun. Pag may menstruation pala, may buwan dalaw ang babae, hindi pala pwede sumamba sa templo. Hindi ko alam yun. Kapag anak pala sa pagkakasala, illegitimate child, hindi pala pwedeng ipasok sa templo. Alam nila yon kasi kasunduan yon. Trabaho yan ng mga eskriba sa mga talubata o sa mga teenager. Tinuturuan na nila ng kautusan at the age of 12, 10, 12. Tuturuan na nila ng kautusan patungkol sa tipan ng ating Panginoon Diyos at gaganapin nila yon. Kaya ibig sabihin, sa usapin ng banal na templo, maraming batas dyan ng kalinisan. Hindi dyan pwedeng dalhin yung apoy mula sa labas na ginawa ng mga anak ni Aaron. Hindi pwedeng ganon, kundi dapat kung ano lang yung utos ng Panginoon. Kaya sa bagong tipan, sa banal na templo ng Panginoon, marami rin batas dyan. Kaya lang yung maraming batas na uwi sa dalawa, righteousness and holiness. Lahat ng papasok sa ating isipan, lahat ng ating nakikita, lahat ng ating naririnig, sasalain yan ng righteousness bago tumuloy sa loob. At sa loob naman, meron tayo dyan tinatawag na konsensya o kabanalan. Kapag hindi matuwid, merong guiltiness, meron tayong nakokonsensya tayo. Hindi rin natin tinatanggap. Kaya ibig sabihin, ang dugo ng bagong tipan, if genuine yung natanggap nga natin salvation, dapat unawa po natin. Patuloy tayong mag-aral. At yan naman ang panawagan ng Panginoon, Matthew 11:28. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat napapagal, nabibigat ang luba, pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Masusumpungan niyo ang kapahingan ng inyong kaluluwa, sapagkat magaan ang aking pasan at malambot lang ang aking pamatok. Sa makatuwid, dapat pag-aralan po natin plano layunin ng Panginoon at kung maunawaan natin ang plano layunin ng Panginoon dito sa bagong tipan, handa na tayo, then makipagkasundo tayo sa dugo ng tipan. Maraming mangangaral, maraming mananampalataya, tinanggap ang Panginoon Kristo, pero walang kasunduan dito sa dugo ng tipan. Idagdag po natin ito, sapagkat napakahirap po kapag ito ay hindi natin nagawa at tumalis na tayo sa ibabaw ng lupa. Harinawa ang mga biyayang ito makatulong po sa ikabubuti natin ng ating mga mahal sa buhay, maging ng ating bayan at maging ng bansang Israel. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin.